Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, inang ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ang buong buhay ko. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan sa ating Panginoong Kristo. Narito muli tayo upang mag-usap patungkol po sa salita ng Panginoon. Kaya salamat sa ating dakilang Ama na nasa langit at ay patulbigyan ng kalakasan at kalusugan sa ating kaisipan, sa ating puso at sa ating pangatawan. Kaya ito yung mga nalalabing kalakasan at buhay natin, paggamit natin sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, narito muli tayo upang pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na nauukol sa ating panahon. Upang muli tayong pukawin, gisingin ng Diyos at bigyan ng kagalakan sa mga karanasan nating naranasan ngayon. Na mga kalungkutan man yan, kabiguan, o anumang bagay, pagtatagumpay man yan, alamin po natin ano ba ang kalooban ng Diyos. So yan po mga kapatid, no? Kaya narito tayo, hindi para panghinain ang ating kalooban, kundi bigyan tayo ng kagalakan. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. At salamat sa ating Panginoon, natapos na rin yung sinasabi nating pagpipili. At una sa lahat ay binabati natin, no, ang mga nananalo o nagwagi sa eleksyon na ito ng pagkabarangay at sa mga SK. At doon naman sa hindi nanalo, kaibigan, kapatid, huwag kang mag-alala, hindi pa tapos ang buhay. Isipin mo lang, may plano pa ang Diyos. Siyang nakakalam ng lahat ng yan. Huwag magbago ang ating damdamin. Huwag mag-iba ang ating pananaw sa Diyos. Kundi isipin mo, siya ang nagtalaga ng lahat ng yan. Kaya nga, huwag tayong maghinanakit. Mag-alala ka pa rin. Ito ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kaya salamat. Salamat sa ating dakilang Ama na kahit papaano, mga kapatid, ngayon ay nagkakausap pa rin tayo. Isipin mo, may plano ang Diyos. At ito ngayon ang ating pag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid. Kaya salamat sa ating dakilang Ama sa lahat ng ito. Ko akalain ako ay binigyan ang taong tulad ko'y dapat ang tanging alay. Sige po, tayo ngay dadako na ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ilan po ay medyo hindi naman mahaba ito. At ilang pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa mga nangyayari at nagaganap sa ating panahon. Marami na tayong nababalitaan, no? At may prueba. Isang magandang umaga rin sa iyo, Sister Nati. Salamat sa iyong panonood ngayong umaga. Samahan niyo lang po ako ngayong umaga at mag-usap po tayo.
Mas maganda yung meron tayong spiritual devotion, no? Gawin natin ito na magiging pagpapala nawa sa ating buhay ito. Alam niyo mga kapatid, sa mga bagay-bagay na naranasan po natin, minsan sa buhay natin ito ay nakaranas tayo ng pagtatagumpay. Minsan naman nakakaranas tayo ng kabiguan. Minsan nakaranas tayo ng pagtawa. Minsan naman may pag-iyak. Bakit po kaya nangyari ito? Ang lahat ng ito mga kapatid na nangyayari sa bagay natin sa buhay, nakasulat na po sa Biblia. Kaya itong Biblia ang ating pundasyon ngayon. Itong ating basihan na upang magbigay sa atin ng kaliwanagan sa lahat ng bagay na ito. Kaya sa panahon ngayon, dahil sabi ko nga, ay marami tayong mga nababalitaan na maganda at hindi magandang pangyayari. May digmaan dito, meron namang hindi. Bakit kaya nangyayari ito sa mundong ito? Ito ba'y aksidente lamang? O ito ba ay talagang niloob ito ng Diyos? Bakit ako natalo? Ipinanalangin ko naman ito. Iniiyak ko sa Panginoon. Isipin po natin mga kapatid. Lagi kong sinasabi, ang ating lamang responsibilidad manalangin, dumulog sa Diyos, magtiwala. Pero ang huling desisyon ang sa Diyos pa rin. Siya pa rin ang nakakalam ng lahat ng bagay, kung ano ang mangyayari at ang nangyayari, bakit ganon. Yun po dapat ang ating ilagay sa isip natin. Minsan yung expectation natin ay gusto natin, pero iba yung kagustuhan ng Diyos. Niloob niya yan dahil siyang nakakaalam at siya lang ang may plano ng lahat ng bagay. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay nakaranas tayo laging pagtatagumpay. Tandaan mo, pinaranas din sa atin ang kabiguan at ang katalunan para matuto tayo at malaman natin at tayo'y tao lamang. Babasa po tayo mga kapatid, bakit ko sinasabi sa napapanahon ngayon. Marami tayong napapakinggan, no? Sinasabi ko, pati nga mga ngaral ngayon na naakala natin na yung siya ay nagtuturo ng wasto, nagtuturo ng tama. Pero kalaunan, makikita mo ang kanyang talagang pakay sa tao. Meron tayong napapanood, nakikita isang evangelista, isang pastor din, kilala ito, at nagsalita nga siya sa pulpito. Ang pulpito ay ginagamit para sa kabanalan, hindi sa para sumpain ang tao, hindi para i-condemn. Ang pulpito, dinisenyo ng Diyos yan para ipakita ang kabanalan ng Diyos. Pero taliwas po sa ating nakikita. Nagbanggit nga siya na ito yung mga pastor na mga prosperity pastor. Na kapag ikaw ay mahirap, hindi ka sa Diyos. Kapag ikaw ay hindi pinagpapala, na tila baga hindi ka pinagpapala, ay wala sa iyo ang Diyos. Baka may ginagawa kang kasalanan. Yan yung mga tao na mga judgmental, mga tao na mga pastor na mga ngaral na nag-akala sa sarili na siya ay nasa Diyos. Sasabihin, 10 years, may limitasyon pa. Pag hindi ka yumaman, sasagasaan ka. Di ba? Mayroon tayong napapakinggan, mayroon tayong nababalitaan gano'n. Meron namang mga pastora din, babae nating nakikita, na naging viral na rin. Hindi ka, wag kang mag-asawa ng mahirap. No? Naghusga ba? At marami pong mga nagpapatuloy pa rin. No? Hindi ba nila tinitignan na nilalin lang na sila? So bakit nangyayari ito mga kapatid? Ito ipapakita po sa atin ng Panginoon ang mga kaganapan sa mga bagay-bagay na ito. Yan ba sa Diyos o hindi? Tingnan po natin ngayon mga kapatid. Dito po sa Ecclesiastes, babasa po tayo. Sa chapter 3, uulitin po natin ito, no? Sapagkat minsan, parang nababasa lang na parang
hindi binigyang punto at inuunawa sa mga nangyari at nagaganap. Kaya ako, kung may mangyayari man, iniisip ko lagi, lahat ay plano ng Diyos. Yun po ang nilagay ko sa isip. Ito po ang sabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat panukala, Ecclesiastes chapter 3, unahin po natin sa versikulo 1. Dito po natin makikita sa sinulat ni Haring Solomon ang Ecclesiastes na ito. Na sinasabi rito, mga kapatid, sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Dito pala nakatalaga na ang mundo. Sa bawat bagay, mayroon pong panapanahon. Yan. Isipin po natin. Kaya wag tayong maghinanakit. Kung minsan ay para bang hindi ako sinuwerte. Yung isa naman, sinuwerte ka. Yan po ang sinasabi, sa bawat bagay ay mayroong kapanahunan. Tignan nyo po, mismo, ini-specify ni Haring Solomon ang bagay na ito na dapat nating maintindihan, maunawaan. Ang sabi nga rito, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Saan ba yung silong ng langit? Ito yung mundo ating ginagalawan. Dito sa mundong ito, nakatalaga na po yung bawat panahon. Di ba? May panahon noong giyera, may panahon din ng World War I, World War II, at may panahon ng lahat na tayo nasasakop sa iba't ibang mga bansa at nagkaroon na tayo ngayon ng sariling independensya. So dito, sa verse 2, binanggit din dito, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. So dito, isang makatotohanang pangyayari sa buhay ng tao. Kung mayroong ipinapanganak sa araw na ito, sa araw din na ito, mayroon ding mga namamatay. Ibig sabihin, may pumapasok, may umaalis. Bakit nangyayari ito? Kalooban ng Diyos ang lahat ng bagay niyan. Dahil tayo ay tao lamang. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao ay magmamalaki sa kanyang sarili. Na ako ay mananatili, na ako ay Diyos, ako ay ganito. No, mamamatay ka rin. Yang kapangyarihan mo, hindi mananatili sa iyan. May hangganan po. Kaya yung mga tao na sakim sa kapangyarihan, na para bang siya lamang, tandaan mo, may panahon din yan. Aalisin din sa iyan. Ganun po ang ibig sabihin dito. Kung may panahon ng kapanganakan, ano ba yung panahon ng kapanganakan? Diba, may mga batang pinapanganak sa araw po na ito. Araw-araw may pinapanganak po mga kapatid. Tandaan nyo po. Araw-araw. Pero araw-araw din may namamatay. Di ba napansin nyo po? Nakasulat na po sa Biblia. Kaya nga sabi ng Hebreo 9:27, minsan ng tao ay, sabi roon, ay mamatay at pagkatapos ay paghukom. Minsan itinakda ng Diyos ang tao mamatay, and after this, the judgment. Ibig sabihin, nakatakda na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit nangyayari ito? Para makita natin na tayo'y tao lamang, mahina. Kailangan natin ng Diyos. Kaya walang taong magmamalaki sa kanyang sarili. Kaya tayo tumatanda mula pagkabata at dumarating sa pagkakatanda. At humihina ang ating pangangatawan. Dati malakas ka, dahil bata, pero tandaan niyo po, habang lumalaon, tatanda ka rin. Kaya yung mga kabataan na nilait-lait yung mga matatanda, tandaan mo, tatanda ka rin. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yan din ang gagawin sa iyo. Sinasabi nga, kung anong itinanim mo, aanihin mo. Ganun po ang ating makikita, mga kapatid. Dito, mababasa rin tayo dyan. Sige po, buksan po na yung Biblia. Yung sinasabi, dito po tayo sa key verse po natin sa Ecclesiastes. Pero bakit sinasabi ko na dito po sa versikulo 7, ang talata po, ang chapter po ay 6, versikulo 7. Huwag kayong padaya. Sa Galatians po ito. Ang Diyos ay hindi
na pabibiro, sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Maliwanag po na sinasabi, kung ikaw ay gumawa ng hindi maganda, darating din sa'yo, sa buhay mo, aanihin mo na hindi rin maganda. Take note mga kapatid. Biblia po ang nagsasabi. Kapag ngayon ay hindi mo binago ang iyong buhay at gumawa ka ng hindi maganda, sa buhay mo, aanihin mo. Kung ikaw ay nabubuhay sa isang masama, halimbawa, sa patalim ka, gamit mo ang kasamaan, sabi nga, sa patalim ka kumakapit, sa patalim ka rin mamamatay. Sinabi mismo ni Jesus din yan, mga kapatid. Naalala niyo ba si Pedro, nung hinuli ang ating Panginoon, pinagtanggol niya si Jesus, tinigpas niya yung isang lalaki si Malco, tanggal yung tenga, sabi ng Panginoon, balik mo yan, dahil lang sinamang sa patalim na umasa, sa patalim di mamamatay. Hindi kailangan ng Diyos pagtanggol siya ng Panginoong Kristo. Kaya niya naman yung sarili niya. Magsugo lang siya ng mga anghel. Pero ginawa niyang lahat para matupad ang kasulatan. Ganun po mga kapatid. Dito, titignan po natin sa ating sarili. Binanggit dito ni Pablo na sinasabi, kung anong inihasik mo, siya mong aanihin. Kaya dito pa lang sa panahon natin ngayon mga kapatid, tandaan natin, ipinapaalala sa atin, kung ikaw ay gumawa ng masama, yung kasamang ginagawa mo, yan din ang maglulugmok sa'yo. Yan din ang papatay sa'yo. Kaya sa panahon natin ngayon, ay pinapakita lang po rito na totoo ang nakasaad sa mga salitang ito. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim. Nakita niyo po na mayroon pong panahon ng taniman at ibibilang ka pa ng buwan. Tapos noon, may panahon din na yung pag tinatanim mo, bubunutin mo rin. Hindi po ba mga kapatid? Yan ba ay totoo o katang-isip lamang? Hindi po. Totoo po ang nangyayaring ito. Sa verse 3. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon doon ng pagpatay. Ano ba yung panahon ng pagpatay? At panahon ng pagpapagaling. Siguro pag sinabing patay, ang pagtao, pinatay, yun. Di ba yun lang na mga ginaisip natin? Maraming klase pong sinabing pagpatay, mga kapatid. Pagpatay ng iyong relasyon sa Diyos. Pagpatay ng ugnayan mo, sabi nga, ugnayan, pagpatay ng iyong pagkakaibigan, pagpatay ng mga halaman na iyong itinanim, pagpatay ng anumang bagay, hindi rin po yan tumutukoy sa pagpatay sa sarili. Nang tao ay namatay, wala ng buhay. Yan po kasi ang laging, kasi pagkatapos nito niya mo, at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng ang ating katawan ito ay parang patay. Walang buhay. Patay tayo sa ating espiritu. Walang buhay. At ito naman, panahon din ng pagpapagaling. Panahon ng pagpapagaling, dahil yung dating sugat natin, dahil yung wala na tayong relasyon sa Diyos, pagagalingin ng Panginoon. Yan pong ibig pong sabihin po dito mga kapatid. Nabanggit na nga kanina, panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Yun partner po yun eh. Pero pagdating dito, panahon ng pagpatay, akala kasi natin, pag sinabing patay, ang inisip natin, patay katawan. Di lagi na lang patay. Sinabi na nga kanina, panahon ng kamatayan, dito naman, panahon ng pagpatay, isip agad. Physical. Malawak po ang kahulugan nito mga kapatid. Yung relasyon mo, patay sa harapan natin. Once na hindi mo nakikilala ang Diyos, panahon ng pagpatay na ikaw ay nakakilala, ngunit nanumbalik ka sa kasalanan, namatay muli ang relasyon mo sa Diyos. Yan po ang ibig ipakahulugan dito mga kapatid. Lagi na lang patay sa katawan ang binabanggit, panahon ng kamatayan, dito man, panahon ng papatay, di patay din. Di po gano'n. Kaya
Huwag natin ilagay yung kaisipan na napakababaw ng pag-iisip. Kailangan malawak-lawak na kaisipan po rito. Pag sinabi pang panahon ng pagpatay, para pagpatay ha, hindi pa panahon ng namatay. Kasi bakit pumapatay ka? Ano yan? Ikaw mismo ang pumatay sa relasyon mo sa Diyos, kapatid. Napansin mo sinasabi na darating ang panahon na ang pag-ibig ng mga Christian ay lalamig. Paano yun? Pinapatay mo yung apoy dati na yung paglilingkod sa Diyos, pero nung ikaw ay nakaranas ng mga problema na hindi mo ni-expect, lagi kang nag-iisip lagi na parang tagumpay, pero sinubo ka, dito pumapatay na yung apoy na yan. Nawalan ka ng gana magsimba, nawalan ka ng gana na manalangin, dahil iniisip mo lagi, hindi ako dinidinig ng Diyos. Pinapatay mo. Ikaw mismo ang pumapatay sa sarili mo. Kaya panahon ng pagpatay. Isip agad natin, death penalty. Di ba? Isip agad natin. Hindi po ganoon. Tapos na po yung binanggit doon ng panahon ng kamatayan. Kaya nga, ang kasunod ng panahon ng pagpatay, panahon naman ng pagpapagaling. Yung mga sugat, yung patay natin, ay papagalingin ng Panginoon. Alam niyo po ba? Kaya nga ito ang sabi nga ng Biblia, kung inyo mababasa mga kapatid, no? Dito sa 2 Chronicles, pangalawang Kronika, 7. Ang talata po ay 14. Tignan niyo po ang sabi rito. Kung ang aking bayan na tinatawag, King James Version po ng aking Bible po na binasa. Kung aking bayan na tinatawag, sa mamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. May salita ritong pagpapagaling. Ano yung pagagaling? Yung lupain. Dahil yung lupain na yan, patay, ngayon, may mga sakit na, ang gusto ng Diyos, pagagalingin niya. Ano ba yung ibig sabihin? Mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Mga Kristiyana na nawala sa Panginoon. Pag ginawa natin yung requirements ng Diyos, patatawarin ka, pagagalingin ka. Yun po ang requirements ng Diyos, mga kapatid. Good morning, Tio Nelo. Thank you for watching po. Salamat po, Tio. Sabi rito, anong requirements ng Diyos? Kung yung bayan daw niya, no? Kung ang bayan daw niya na tumatawag sa pangalan niya, pag sinabing tumawag, ito ba'y sigaw ka lang ng sigaw? Hindi po, yan po ang ibig kong sabihin, na kapag binasa natin, palawakin natin ang ating isip. Pag sinabing tumatawag, nagtatawag ka lang, literal, hindi po. Yun yung sinasabi rito, hinahanap po ang Diyos. Bumabanggit ka, kaya nga sabi ni Jesus, Our Father. Sinong tinatawagan niya? Yung Ama. Meron ba siya bang tinatawagan? Wala. Hindi wala po siyang nilalapitan, kundi ang laging binabangkit niya, Our Father, Our Father. Sinugo ako ng aking Ama. Wala na siyang minimensyon. Hindi ako sinugo ni Maria. Hindi ako sinusugo ng mga santo-santo na yan. Ang laging binabanggit niya, Our Father, yun ang sinasabi, bayan tinawag sa mamagitan ng aking pangalan. Sinong pangalan? Ang Diyos Ama na may likha ng langit at lupa. Kung sino yung tinatawagan ni Jesus, yun din ang tinatawagan na ipatawag, nais nating tawagan. Anong gagawin ng tao? Pag tinawag mo siya, magpakumbaba. Una, magpakumbaba. Once na hindi ka marunong magpakumbaba, mayabang ka pa rin. Malayo ka sa kalooban ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid, na magpakumbaba. Dahil kapag tayo ay laging prosperity, kung tayo ay laging sagana, hindi ka magpapakumbaba, mayabang ka. Pero kapag ikaw ay dumating sa lugmok na buhay, diyan makikita, magpapakumbaba ka talaga sa Diyos. Alam ng Diyos yan eh. Tingnan mo yung mga taong sagana. Wala mo ng Diyos yan. Makilala lang ng Diyos, sapyaw lang. Pero hindi talaga tunay. Pero yung mga taong talagang nasa lugmok, tingnan mo, iiyak talaga yan. Di ba? Itatawag talaga yan eh. Tingnan mo pag lumindol, sigawan yan. Takot mamatay kasi. Tingnan mo yung mga tao doon sa Middle East. Tinatawag nila yung Diyos. Di ba? Tawag sila sa Diyos nila. O, yung iba naman, Diyos ko, Diyos ko.
Nabanggit mo ang Diyos, pero nung ikaw ay masagana, hindi mo iniisip ang Diyos. Pagising mo pala sa umaga, hindi mo iniisip ang Diyos. Diba? Ganun po ibig sabihin doon. Ito po yung pagpakumbaba. Napakahirap gawin ito. Lalo na sa taong ma-pride. Hindi talaga makilala yung sa word na humble o pagpakumbaba. Pag sinabing nagpakumbaba ka, sinunod mo ang utos ng Diyos. Yan po ang kahulugan doon. Malawak mong kahulugan ng pagpakumbaba. Pagpapaiubos kung sa Bisaya. At ang sa parito, dumalangin. Hindi po pwedeng maghiwala yan, nagpakumbaba ka. Kaya nga ang requirements ng Diyos, marunong ka magpakumbaba, nanalangin ka. Hindi pwedeng nagpakumbaba ka lang, di ka naman nanalangin sa Diyos. Sarili mo lang ang inano mo. Yan sinasabi na hindi tayo sa ating sarili naliligtas, hindi sa ating mga gawa. Nagpakumbaba ka, hindi ka naman nanalangin sa Diyos. Kung nanalangin ka man, hindi naman panalangin sa Diyos, kundi kung sino-sinong pinapanalanginan mo. Kung sino-sinong niluluran mo. Diba? I-requirements ng Diyos yan eh. Kaya hanapin mo ang tama. Hindi kung kaninong luluhod. Kaya nga sinasabing hanapin eh. Diba? Sabi, sa magitan, kung aking bayad, tinatawag sa magitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha. Kaya magkakasunod yan. Panalangin ng tamang prayer. Mga kapatid, hindi yung paulit-ulit na dalangin, na dasal na ginagawa natin ng turo ng mga pagano. Hahawak ng rosaryo, yun daw ay turo ng Diyos. Walang sinabi ang Diyos dyan. Gawa lang ng tao yan, invento ang sinasabi para ipaalam na yun daw ay sa Diyos. Mamaya, ating makikita yan mga kapatid. Akala natin yung pagsamba ay sa Diyos, yung pala hindi. Mali po. Sabi rito, dumalangin at hanapin ang aking muka. Yan yung sinasabing, hanapin. Alamin mo, ano ba talagang totoo? Biblia po ang sasagot, mga kapatid. Hindi na po magsasalita personal ang Diyos sa atin. Nakasulat na. Lahat ng tanong mo, Biblia ang sasagot. Hanapin ang aking muka. Hindi naman literal ito eh. Hindi naman yung muka na nasa dingding. Hindi yan. Yan ang mukhang hinahanap. Yan, dami namang mukha ni Jesus niyan. May mongoloid nga eh, 'di ba? May mataba. Meron namang yung mga artista yan, mga aktor yan eh. Pinicturan dahil may pelikula. Ito namang mga mangbang, hindi inaalam, hindi inahanap ang totoo. Luhod lang ng luhod. Inaalaya ng bulaklak, dinidisplay sa dingding. Tama ba yan? Di ba kamangmangan yan? Bago ka gumawa, hanapin mo muna ang mukha ng Diyos. Alamin mo, yan ba'y totoo, yan ba'y tama? Kaya huwag kang magpapaniwala sa mga nagsasabi na hindi naman namin niluluhuran yan, direct naman ang puso namin, salita lang yan. Walang katotohanan. Hindi yan totoo. Basagin mo kung di masasaktan ka. Di ba masasaktan ka dahil ang puso mo, ang kaluluwa mo, nakadikit na kasi roon. Dahil yun, akala mo sagrado. Anong sagrado? Gawa lang ng tao yung sagrado. Paano maging sagrado? Yung gumawa niya, lasinggero pa. Tapos sasabihin, sagrado. Di ba? Isang kamangmangan yan, sinasabi, ang hanapin ang muka. Paano? Sa salita niya, hanapin natin. Suriin natin. At ang sabi rito, talikuran ng kanyang masamang lakad. Kompleto. Ang pinakahuli rito binanggit, pagtalikod sa mga masamang lakad. Eh, ang galing mo nga, nagpakumbaba ka nga, nalalangin ka nga, inahanap mo nga, pero namumuhay ka naman sa kasalanan. Wala ring kabuluhan. Kaya kompleto, hindi pwedeng magkahiwalay ang mga bagay na yan. Requirements ng Diyos yan. Tumatawag ka sa Panginoon, sa kanyang pangalan, o sundin natin, magpakumaba, dumalangin, hanapin siya, at talikdan ang pagkakasala. Yan po. Anong resulta? Anong mga benepisyo kapag ginawa natin to? Patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Doon po magsisimula ang pagpapatawad, mga kapatid. Yung sinasabi sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, yes, tama yun, i-confess mo. And after that, talikuran mo ang kasalanan mo. Kasama yan. Hindi yung may reliyon ka, kinagisnan mo, okay na. Mali nga eh. Kung nasa reliyon ka, namumuhay ka pa rin ng kasalanan, anong kabuluhan doon? Kaya wala rin kwenta yung reliyon mo.
Kaya hindi po reliyon ang magliligtas sa tao, kundi yung inyong prinsipyo, yung inyong panindigan, yung inyong pagkatakot, kung meron kang takot sa Diyos. Hanapin mo, huwag kang manatili sa iyong maling paniniwala. Kaya yung mga tao na nabubuhay sa reliyon din mamamatay, yan ang nakakaaba, yan ang nakakaawang nilalang sa mundong ito. Pinandigan mo yung reliyon mo, hindi mo pinandigan si Kristo, na siyang ang buhay. I am the life and the resurrection. Siya nga eh. Tapos dun sa reliyon mo. At kung sino-sino pa yung niluluhuran. Mali nga, mga kapatid. Ngayon, isisave tayo ng Diyos, mga kapatid. Loobin nawa ng Panginoon. Kaya ito po yung ating panahon po. Panapanahon lang. No? Kaya nga, huwag tayo magdamdam. Sa lahat ng mga, ngayon, sa panahon ngayon, ng mga kandidato, paabot ko sa inyo. Huwag kang magdamdam. Isipin mo, kalooban ng Diyos ang lahat ng bagay. At may plano ang Diyos kung bakit nangyari yan. Minsan yung expectation natin, tao lang tayo, nanalangin tayo, gusto natin siya. Di ba? Pero ang kalooban pa rin ang huling desisyon. Bakit kaya nangyari ito? Itanong mo sa sarili mo. May plano ang Diyos. Sabi rito, ipatatawad ng kasalan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen and amen. Diba? Nakita nyo po. Pagagalingin daw yung lupain. Hindi po ito sinabing physical lang. Tumutukoy. Yung mga bansang naghihirap, yung bansang ay punong-puno ng kagaguluhan. Pagagalingin ng Diyos yan. Kung ang lahat ng taong ito ay magsumunod. Kaso lang hindi. Kanya-kanyang pride yan eh. May reliyon na ayaw hindi kinikilala si Kristo. Tapos gusto ng kapayapaan. Paano yan? Reliyon pa lang nagdidiskusyonan na, nagdidebate na. Tapos gusto ng kapayapaan. Hindi. Ang komunista may sariling prinsipyo. Gusto sila lang paniniwalaan. Pumapatay sila. Tapos sabihin sila yung tama. Diba? Ganyan ang mga komunista. Kasi gawain ng Satanas yan eh. Gusto naman itong grupo na ito, ang mga Christian, makonvert doon sa ala. Hindi nga pwede. Pagpipilitan talaga. Kapag hindi ka maniwala, ang batas nila, papatayin ka. Tignan mo yan, sino bang nasa Diyos? Yan daw ay utos ni Allah. Kaya sa kanila, pag pumatay, pumugot ang ulo. Banal yan eh. Sagrado pa yan sa kanila. Tignan mo, sino ba ang mga masamang reliyon na yan? Tapos, marunong pakialamero pa. Dahil tayo kumakampi sa Israel. Sinong kakampihan? Ang anak ng demonyo? Ang mga apo ni Ismael? Na mga terorista? Di ba? Ganun lang po kasimple. Kung di na kinakampihan nyo yung mga Hamas na terorista, kampihan nyo. Pero hindi mananaig ang kasamaan. Dito binanggit na sa Biblia, kapatid, tandaan nyo po. Tapos parang pilit pa, sila pa yung api. Yung pag pinapatay pala nila yung Israel, pagtatagumpay, Allahu Akbar. Pag sila nang ginagantihan, kinukundim nila. Masama ang Israel. Tignan mo yung mga tao na yan. Ganyan kasi ang utak nitong mga ito di ba? Ang sasama. Gusto sila lagi ang tama. At ito pa, nagpaplano pa na i-whip out ang Israel. Hindi nyo ma-whip out yan. Nakasulat na sa Bible yan. Tandaan nyo po. Kaya yung Diyos ninyo na peke, Diyos ninyo na hindi totoo, hindi kayo kayang ipagtanggol yan. Yung Diyos ni Elias at Diyos ng mga pagano, Diyos ng mga hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Kahit sugatan mo man ang katawan ninyo, paduguin mo man ang katawan ninyo, tawagan nyo ang Diyos ninyo, hindi kayo didinggin dahil peke nga yan Diyos. Yung Diyos ni Elias ang mananaig palagi. Sino yon? Yan ang Diyos ni Israel. Kahit ganun katigas ang mga ulo niya, nandun pa rin yung presensya ng Diyos. Bakit? Kahit sabihin natin ang mga Hudyo ang nagpapako, yes, totoo yan, nakasulat sa Biblia, hindi pwedeng tanggi yan. Dahil ito nga matitigas ang mga Hudyo, hindi kumikilala. Pero hindi dahil doon, dahil sa sumpaan nila ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, kaya nandoon ang presensya ng Diyos. Hindi mawawala yan. Siya ang nagtatag, siya ang nagbigay ng pangalang Israel. Tandaan niyo po, mga kapatid. Baba sabi niyo, kahit maliit na bansa yan, didigmain niyo man yan, andoon yung kamay ng Diyos. Ginamit lang yung mga allied forces.
Yung mga kumakampi sa bansang ito, pinagpapala ng Diyos. Pero yung kumakalaban, paparusahan kayo ng Diyos. Tandaan niyo po. Okay lang pala sa kanila mamugod ng ulo, mga kabataan, dahil gumanti lang daw sila. Tingnan mo yung mga palusot na yan. Kung ganun palang ginagawa ng Israel, dapat kinundim yan noon pa. Isinumbong nyo, hindi lang ngayon lang. Nagtatawag pa kayo, nakakampihan kayo. Itong mga Hamas na ito. Nagsisigawan, mga Palestino, mga... Ano naman kayo? Balansihin nyo naman. Galit na galit lang kayo sa Israel. Hindi ko malaman ang ginagalit yan. Dahil nangaagaw ba ng lupa? Sa history po, kung Biblia ang babasihan, ang Israel po ay binigyan ng lupang pangako. Wala namang Palestinong binanggit dyan eh. Mga kaaway ng Israel, meron. Sabihin natin, Palestine Jew. Hindi, mga Muslim nga yan eh. Ayaw lang talaga tanggapin ang katotohanan. Kaya dito, babalik tayo. Panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling. Kaya minsan magkakasakit ka. Nakakasakit naman talaga tayo eh, di ba? May panahon din na pinapagaling ka. Panahon ng pag-iba, panahon ng pagtatayo. Diba? Panahon ng pag-iba, panahon ng pagtatayo. Anong pag-iba? Minsan, dumarayo ng bagyo, gumigiba. Diba? At tapos nun, panahon din ng pagtatayo ng bahay. Kaya nga sa probinsya, natawa ako eh. Dati bahay nila ay barong-barong. Hindi mapaayos, hindi mapatayo. Pero nung dinaan ng bagyo, ayun, simentado na. Makita mo, uy, kailangan palang dumaan pa yung bagyo para mapasemento yung bahay na yan. Pero nung hindi, bagyo, okay lang. Tama na yung ganon. Walang plano na iayos. Pero nung dumaan ng bagyo, pagkatapos ng bagyo, ayun, napaayos. Nasemento pa nga eh. Yan pong ibig sabihin na, panahon talaga. Daan ka sa ganon. At sa verse 4, panahon ng pag-iyak. Panahon ng pagtawa. O, diba? Minsan na umiiyak ka dahil, bakit ganun, Lord? Next-speak ko pa naman na sana. Wala na sa leksyon ngayon, sample ko. Next-speak natin na talagang manalo tayo. Manalo ka. Talagang, diba? Next-speak natin. Gusto natin laging ganun. Pinipilit natin na mangyari yon. Hindi ba natin niisip na, Lord, ang kalooban mo pa rin ang Lord. Kaya nung manalangin si Jesus, not my will, but your will be done. Ito ang prayer ni Jesus. Mismo sa sarili niya. Hindi sa aking sariling kalooban, Panginoon. Kundi sa iyo lamang. Ang dalangin ko lang, Panginoon, na nawa na mangyari ito. Pero sa huli, ikaw pa rin nakakaalam. Ganun lang po eh. Para at least, hindi ka masyadong masaktan. No? Nakaranasan ng kabiguan, umiiyak ka. Dapat yung iyak natin, iyak sa Panginoon. Hindi yung iyak yung pansarili. Kaya nakaranas tayo. Kaya minsan itong pag-iyak, nagdadala ito ng paglayo sa Diyos. Dahil kawalan ng pananampalataya. Tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos. May plano ang Diyos. Kung umiiyak ka man ngayon, maging masaya ka rin. Naintindihan rin natin ang takbo ng buhay. Kaya yung mga iba naman, tumatawa ka ngayon, huwag kang manatiling nagtatawa. Babaligtad din yan, kaibigan. Sa panahon ng pagtangis. Kita nyo yun. Pag iyak na, may pagtawa. Tapos ng pagtawa, may pagtangis. At after ng pagtangis, meron namang kagalakan, panahon ng pagsayaw. Di ba? Sayaw sa Panginoon, di sayaw na kuratsa dyan. Sa mga probinsya, Chacha, Limborak. Hindi yan yung pagsayaw. Sayaw yan sa Panginoon na nagagalak ka, na nagtatagumpay ka sa katuwat, kagalakan mo habang umaawit ka sa Panginoon na sumasayaw ka. Yun po, hindi po yung kagalaka, kasayawan ang nasa diskuhan. Diba? Akala ka sila pag sinabing sayaw, ay meron pala doon. Doon tayo sa may diskuhan, sa sayawan, may pistahan. Hindi. Mali po yan. Kaya dito po natin binanggit hanggang sa 7 kung yung mababasa. At sa 8, makikita natin na may panahon talaga. Aking babasahin. Panahon ng dito, panahon ng paghahagis ng mga bato, panahon ng pagpipisa ng mga bato, panahon ng pagyakap,
panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Alam niyo po ibig sabihin panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Alam niyo bang ang ibig sabihin yan, mga kapatid? Di ba sa mag-asawa, ating makikita, minsan masaya sila. Panahon yan ng kasayahan ng pamilya. Pero dati yung panahon nasira yung pamilya nila. Nawasak, naghiwalay. May panapanahon. Nagkaroon naging broken family. Pero dati sa umpisa, di ba? Saya nila, asawa, kasama yung mga anak. Pero nasubok ng pamilya ay mahina kung wala talagang Kristo na sumisentro sa kanila. Natukso. Kung asawa man, lalaki, o ang babae may natukso. Dito nagsimula. Nawasa. Kaya panapanahon. Pero alam niyo po, bakit na mangyari ito? Pinapakita na mahina tayo, marupok ang tao. Kaya panahon ng pagyakap, may kahinaan tayo. Kaya lagi tayo nakasinto lagi sa Diyos. Kaya panahon ng pagyakap, panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap, panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat, at panahon ng pagtatapon. 7. Panahon ng pagpunit, panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita. Kita niyo na po, hindi na kailangan niya, alam natin. Minsan kasi wala ka sa mood. Minsan naman nasa mood ka, daldal ka ng daldal. Wala kang gana. May panapanahon yan eh. Huwag mo kung ko sa akin, gusto manahimik. Tapos nung dumating tayo na, daldal nito. No? Alam ba tahimik? May panapanahon nga yan eh. Diba? Panahon ng pakinabang ang tinatamo niya. Panahon ng pakinabang. Ito po yung maganda. Ngayon, nakinabang ngayon. Nandyan ka. Pero, sabihin ko sa inyo, sa lahat ng mga nananalo, no, congratulations sa inyo. Pero tandaan niyo po, yung inyong sinasabi mo sa tao, gampanan mo. Dahil nilagay ka ng Diyos diyan, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa iyo. Ginamit lang ang tao para piliin ka. Pero ang Diyos pa rin ang nagluklok. Naway gampanan ang tungkuling iniatang sa iyo ng Diyos. Pag hindi magampanan ng sino man na itinalaga ng Diyos, mananagot lahat sa harapan ng Diyos. Maraming mga leader ngayon, mananagot sa harapan ng Diyos. Nilagay sila para gampanan ang tungkuling iniatang sa kanila, ngunit kapag hindi mo gampanan yan, mananagot ka sa Diyos. Tandaan niyo po, mananagot ka sa Diyos. Akala kasi natin na yung katungkulan, lalo na kumawa ka ng isang bayan, pero tandaan niyo, hindi po nagtatapos yan. Nilagay ka, pinagkatiwalaan ka, pag hindi mo ginawa ang tama, sisingilin ka ng Diyos. Kaya dito, anong pakinabang ang sinasabi? Panahon ng sabi ito, anong pakinabang ang tinatamo niya? Ito pala. Panahon ng pag-ibig, panahon ng pagtatanim, panahon ng digma, panahon ng pagkapayapaan. Anong pakinabang ang tinatamo niya? Na gumagawa sa kanyang pinapagpagalan. Then, aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Yan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na ano pat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Hindi talaga matatalos yan. Bakit? Diyos lang nakakalam. Diba? Kaya nga dito, sinasabi ko, sa Roma chapter 13, mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Verse 1. Bakit ko sinasabi na ang Diyos ang nagtalaga? Kahit sabihin mo, masama-sama nun, bakit nanalo? Tandaan mo, mga kapatid. Nilagay rin ng Diyos yan. Pero pag hindi siya tumino, hindi siya gumawa ng maayos, yung ginawa niya, doble pa, triple pa ang salot na darating sa buhay niya. Itong sabi, ang bawat kaluluwa
ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Kaya intusan tayo na lahat ng mga tao, lahat ng mga kaluluwa, pasakop daw. Kanino? Sa mataas na kapangyarihan. Sino man yan? Mataas na kapangyarihan. Hindi pwedeng hindi mo matanggap dahil pinaya ka. Lahat naman ng ganun, di ba? Wala tayong magawa. Ugali talaga ng tao pag natalo, dinaya. Matapos-tapos yan eh. Doon naman sa nanalo, ay walang masabi. Pero ito po, tandaan nyo po, ang lahat na ng kaluluwa ay pasakop. Huwag tayong mag-rally, huwag tayong gumawa ng hindi maganda. Pasakop. Yung iba hindi matanggap eh. Hindi lang manalo yung kanilang manok kung ano nang sinasabi. Yan po ay pagre-rebelde. Ang gusto kasi ng tao, tayo ang masunod eh. Yung tayo. Lahat na lang ng ganun gusto ng panalo, ayaw ng talo. Minsan pinarana sa atin na yung katalunan, kabiguan, paghihirap. Pinarana sa atin yan mga kapatid. Bakit? Para makilala natin na mahina tayo. Yan pong ibig sabihin niya. Huwag tayong magtiwala sa sarili natin. Trust in the Lord, sabi sa Proverbs 3, verse 5. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Marahil bakit nangyari sa atin yan? Marahil gusto ng Diyos na mag-concentrate ka, mag-focus ka. Mag-focus ka pa sa Panginoon. 3 years lang naman yan eh. Huwag ka magdamdam. 3 years lang yan. Kaya nga 3 years dahil may hangganan lang yan. Hindi yan habang buhay na kapangyarihan. Kapag hindi tama ang iyong ginagawa, hukuman ka ng Diyos. Diba? Anong gagawin mo pag-hukom? Gagamit din sa ng tao, hindi ka na muling iluklok dyan. Yan ibig sabihin doon. Pero hindi ibig sabihin ka natalo ngayon dahil masama ang ginagawa. Hindi po ganon. Kalooban pa rin siyang nakakalam. Marahil hindi pa time ngayon. Kaya nga ako, nakaranas din ako niyan, di ba? Nangyari, nagmandidato. Sa akin naman ay, ang plano ko talaga, maganda. Para sa kabubuti ng barangay. Tinitest ko lang yon. Hindi ako gumagawa ng mamimigay ka ng boto. Gusto ko malinis, manalo ako sa malinis na paraan. Pero kung matalo ako, hindi ako masyadong magdamdam. Pero yung mga natatalo, nagdamdam dahil malaki ang ginastos nila. Yan yung mga tao na yan. Yan ang mga sakop niya na nagre-rebelde. Hindi matanggap, dinaya raw. Kasi ang laki ng ginastos niya. Kung malaki ang ginastos mo, siyempre pag nanalo ka, babawiin mo rin yan. 3 years. Hindi nga, wala kang masyadong project na makikita dahil unahin niya muna yung mga nagastos niya. Di ba, mga kapatid? Ganun po ang ugali kasi ng politika. Yung kasinsiruhan, nandyan kunti, pero ang mostly sa kanya pa rin balik. Kunti lang yung ibinigay sa tao. Pero tandaan niyo po, lahat ng yan, iniluklok pa rin ng Diyos. Sabi rito, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Tandaan nyo, lahat ng mga tinalaga dyan, kahit sino mayang lahi na yan. Kaya ang daming mga leader ngayon, paparusahan talaga ng Diyos. Yung mga leader na sakim, ginagamit yung kapangyarihan para udyukan yung kanyang mamamayan na magalit, turuan ng paghihimagsik, pumatay. Yan ang parurusahan ng Diyos. Kahit si alaman niya ang Diyos na yan, parurusahan kayo ng Diyos. Meron man Diyos na tuturo ng pagpapatay? Tandaan niyo. Pagpugot ng ulo, yan daw ay utos ng Diyos, ng Diyos nila. So yan po mga kapatid, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Kaya dito po, kung yan pala ang naglagay ng Diyos, pasako po tayo. Respetuhin natin. Sino man yan ang nanalo, nandun yung pagrespeto, pag-ibig. Yung respeto na may kasamang pag-ibig. Hindi yung respeto ka lang dahil siya na yan, baka magkagulo lang. Hindi yung respeto na may pag-ibig po. May inisip mo, inilagay ka ng Diyos yan. Ganun po. Kaya huwag tayong magdamdam, huwag tayong maghinanakit. No?
Bigyan nating daan ang kalooban ng Diyos. Bigyan natin ng puwang. At ang mga kapangyarihang yaoy, hinirang ng Diyos. So take note mga kapatid, no? Hinirang ng Diyos. Maliwanag. Kaya sinasabi ko, pag sumunod ka, ang pagsunod po ay may pag-ibig na kasama. Hindi po pagsunod na, pero nagmumurmur naman yan, mayroon ka namang hinanakit. Hindi po. Huwag alisin natin sa puso na yan. Marahil dyan pa tayo hinuhubog ng Diyos. Kaya kung bakit hindi ka pa inilagay dyan, dahil mayroon pang paghinuhubog sa ugali natin. Minsan ba akong nagkamali, bandi ako nanalo. Tandaan mo kapatid, hindi lahat ng bagay sa mundo pagtatagumpay. Hindi lahat. Sinabi na natin, may kapanahunan. Tandaan po natin. Kaya nga, mayroong binanggit sa Biblia na pasakop. Yung pagpapasakop na yan, kakibat ito yung pag-ibig ng mga kapatid. Kasi nilagay sila ng Diyos para sa atin. Okay. Kaya, dito po makikita natin kung bakit sinasabi ko yung pag-ibig. Kaya nga, ngayon tapos ng politika. Isang tabi na natin ang politika. Magsimula tayo muli. Suportahan ang sinumang nananalo. Tulungan. Huwag tayong gagawa ka ng hindi maganda para masira yung kanyang mga plano. Yan ang kamalian. Paghihimagsik yan. Pagsuway sa utos ng Diyos yan. Kaya ako, nung talo ako eh. Try ko. Hindi masamang loob ko. Bakit? Wala na akong ginasto. Mayroong ginasto yung pang Xerox lang, yung pangalan. Dahil wala, independent naman ako dati. Dahil hindi man ako kilala talaga. Doon sa lugar namin, sa lungsod, kilala ako. Pero sa mga bukid-bukid, hindi po kilala. Dahil hindi man ako lumaki kasi doon eh. Pero salamat sa Diyos. May nakakilala. O, diba? Yun ang kasalamat ko eh. Yung 5, natalo ko pa yung mga dati. Salamat sa Diyos, no? Hindi ako masama loob. Yung iba, masama loob dahil lalaki ng ginasto. Pero inisip ko pa rin, hindi pa kapanahon talaga. Di ba? Ganun dapat eh. Masaya ako, hindi ako nagre-rebuild. Suportado pa yung mga nanalo. Di ba? Yung mga itinalaga. Hindi ako nagpapakita ng hindi magandang asal. Dapat ganun ang pag-ugali, mga kapatid. Nandun yung pag-ibig na sinasabi ko. Na marunong tayong rumispeto, lalo na pag presidente. Diba? Hindi matanggap itong mga talunan ng mga oposisyon, laging binabanatan. Ang gusto kasi silang masunod. Tingnan mo yung mga utak ng mga demonyo na yan. Diba, mga oposisyon. Diba, utak ng demonyo yan, hindi yung utak ng Diyos yan. Sabi nga sa Philippians 2, magkaroon kayo ng pag-iisip gaya ng kaisipan ni Kristo. Hindi naman kaisipan ni Kristo yan eh. Hindi ka magpasakop, natalo lang yung oposisyon, yung partido. Gusto kasi sila lagi nakaluklok eh. Yan ang kasakiman. Sila lang. Matagal na pinahirap na nakarasa ng pagdurusa. Parang sinumpa na yung bansa natin dahil lang nakaluklok kasi hindi natin matanggap. Mali yun, dapat kahit yan, ay suportahan mo pa rin. Hindi kayong magpakita ka ng pagre-rebelde, pagkararali, dahil dinaya. Wala namang katapusan yan eh. Lagi tang natatalo, daya eh, dinadaya. Diba? Kaya dito mga kapatid, ito po, sa versikulo 8, doon sa Roma chapter 13 verse 8, sabi niya rito, huwag kayong magkautang ng anuman, ng ano paman, sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo. Sapagkat ay ang ibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Pag-ibig sa kapwa. Gusto mong sumunod, makaganap ng kautusan, ibigin mo. Ibigin mo yung iniluklok ng Diyos. Ibigin mo yung mga tao na inakala natin na hindi maganda. Huwag, akala lang natin. Marahil mo yung tinitignan mo na hindi makagawa ng maganda. Yung palang gagawa ng maganda. Yung palang makakatulong. Diba? So, gano'n. Huwag masama ang loob. Hayaan mo, 3 years pa yan. Nakita mo na sincere ka nga. At doon, may panahon pa. May panahon yan.
Kaya yung mga nakaupo ngayon, tandaan mo, pag hindi mo ginampanan ang tungkuling iniatang sa'yo, sisingilin ka ng Diyos. Kaya na huwag kayong magkautang ng ano pa man. Kaya na, utang mo sa mamamayan, utang mo sa Diyos. Kung bakit ka iniluklok dyan. Kaya huwag kang magkautang, kaibigan. Gampanan mo. Dito sa amin, iba na ang nanalong kapitan. Dahil tagalang panahon silang naghari dito. 9 years. Ngayon, kita. Napalitan. Kasi may hangganan eh. Diba? Yung nakaluklok yung asawa, pinalit yung asawa, kaya gusto pa sila lang talaga ang hawak, ayun, natalo. Palitan ngayon ng bago. Ngayon naman sa nanalong bago, yung sinasabi mo na magandang layunin mo sa barangay, ipakita na may kasama mo ang Diyos. Ganun lang po. Kung hindi mo kasama ang Diyos, aalisin ka rin sa pwesto na yan. Ganun lang po, di ba? May hangganan, kaya nga, sa presidente, 6 years, sa mga senado, kongreso, at sa pababa, ay mga 3 years. Hindi po ba, mga kapatid? Hindi yan permanente. Diyos po ang nagtatalaga talaga niyan. Kaya palit-palit. Kaya yung mga taong nananalo dahil sa masamang ginagawa, tandaan mo, hindi ka tatagal yan. Sisingilin ka ng Diyos yan. Kaya nga, kailangan dito, may pag-ibig ka sa kapwa. Tuparin mo yung iyong inaadhika mo na makatulong ka nga sa barangay mo o sa bahay mo. Sabagat sabi rito, mga kapatid, sa verse 9 ng Roma chapter 13, sapagat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Binanggit dito, huwag kang magnanakaw. Ha? Paano ngayon yan? Pag nanalo na, maglulon ka na. 3 years mong babayaran yan. Kaya nga, wala kang gagawin talagang proyekto. Inilon mo na eh. Anong kapakinabangan yan? Sabi nga, huwag kang magkautang. Huwag kang manakim. Huwag kang magnakaw. Kaya kasakiman kasi yan eh. Gusto mo ikaw lang palaging panalo. Huwag ganun. Kaibigan, kapatid, saan ka man. Ikaw man ay sa amang parte ng bansang Pilipinas na ito. Big giveaway po sa iba. Pagbigyan mo naman yung iba. Marahil meron siyang idea pa na ikabubuti sa barangay. Sila na mga kagawad na kasama niya, marahil merong mga tao dyan, mga iskima niyan, may mga magandang plano sila na hindi nakita nung nakaraan. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Kaya huwag tayong maging sakim. At yung mga nakaupo, huwag kang magnakaw. Tandaan niyo po. Bakit ka tumakbo? Minsan nga, nakita ko, ang lit-lit na naman ang honorarium. Bakit nagpipila? Nag-aaway pa nga sa ibang lugar, di ba? Nagpapatayan pa. Kasi, gusto nilang kapangyarihan. Kasi, gusto ka sila na makapagnakaw. Anong meron dyan, di ba? May malaking responsibilidad ka pa nga eh. Tapos, ang lit na ng honorarium. Bakit? Kasi yung era niyan, lalo na pag panahon pa ng ayun yung mga pundok. Gagawa ng siyang maliit na waiting shed, nakilalagay doon, milyon. Ang liit-liit lang yan, milyon. O, sabihin natin, ilang kalahating milyon. Tapos kahoy lang, o ano mo yan, pag hinangin yan, matutumba. So, ganun po ang corruption. O, sir, kukuha ka ng mga kontraktor mo, nakakilala mo, sige. Yung akin yan, mayroon akong 30%. Ayan, ayun mga palusot ba? Diba? Yan yung corrupt. Yan mga tao na walang takot sa Diyos. Sisingilin kayo ng Diyos. Tandaan mo. Pati salit-saling lahi mo. Sabi rito, at kung mayroon pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito, sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Kaya ang pag-ibig ng totoo sa kapwa, hindi ka gagawa ng masama eh. Hindi ka mananakit ng kapwa mo. Kahit damdamin mo. Hindi gano'n.
Kaya nasabi sa atin, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Yan ang tunay na pag-ibig. Hindi ka nag-iisip na lamangan mo ang iyong kapwa. Hindi ka nag-iisip na saktan, murahin, kung ano man. Sabi rito, ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. So yan po maliwanag mga kapatid. Kaya panahon ngayon, may nananalo, panahon na may natatalo. So, tandaan nyo po, kung mahal mo talaga ang bayan mo, kung ang layunin mo talaga ay kabubuti, magbigyan. Yung mga hindi nananalo, yung mga nananalo, pagbigay sa lahat, congratulations po. Pero hindi po nagtatapos yung congrats. Binabati ka lang sa yung pagkaluklok, pero may tungkulin ka na ngayon. Na yung gagampanan sa bayan, kaya huwag mong iwalang kabulukan yan. Nanalo ka sa pagkakapitan, yung mga sugat na naranasan ngayon ng iba, paghilumin mo. Yung mga dating hindi kayo nagkakaisa, sikapin mo na maging magkaisa. Ipakitaan mo ng pag-ibig. Huwag yung kamuwian mo. Pag hindi mo kapartido, tatanggalin mo. Mga ganun. Yan ang sinasabing, saan yung pag-ibig mo? Tignan mo ang taong yan. Kahit ibang partido yan. Huwag alisin mo yung partido. Yan ang nakakasira sa pagkakaisa. Hindi nila nakita yan. Kampihan kasi ito, kampihan doon. Pinagbabawal na nga Diyos yan sa loob ng iglesia, di ba? Lalo na ngayon sa ganito, ang barangay. Ipakita niyo po. Pag tinuro nga sa iglesia niya na huwag magkampi-kampi, nakakasira yan ang unity. Kung hindi mo kapartido, pakitaan mo ng maganda. Huwag mong awayin, huwag mong mungkain sa galit. Yun po ang pag-ibig. Yan po ang pag-ibig na pagpapakita, kapatid, kaibigan. So, ayan lang po sa lahat. Kaya nga ako tayo, mayroon tayong taong pinili. No? Na gusto nating manalo. Pero ang sa akin panalangin, ang kalooban pa rin ang masusunod. Gusto natin di ba? Kasi ano natin, pero bakit ganon? Kaya nga sabi ko, huwag kang maginakit, tinitest pa rin tayo. Ako, tinest ako ng Panginoon. Hindi masama ang loob ko. Sinuportahan ko pa yung nanalo. Hindi ako nagsasalita ng against sa nananalo. Inayaan ko kasi iniluklok yan ng Diyos Wala tayong magawa. So, tandaan niyo po, sisingilin ng Diyos yan. Pag hindi siya tumupad sa tungkuling iniatang sa kanila. Ganyan lang po, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, kaya nga, mahal tayo ng Diyos. Hindi pa tapos ang buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi natin alam bakit nangyari yan. Hindi ako nanalo. May plano ang Diyos. Bakit ako nanalo? May plano ang Diyos. Ganun lang po, mga kaibigan, mga kababayan ko. Kaya maraming salamat. Sana ang panig ng mundo. Namin magkaroon tayo ng kapayapaan, katiwasayan, pag-ibig buhat sa Diyos Ama. Pairalan natin yung pagmamahal ng tunay. Huwag yung galit, puot, sama ng loob. Pag hinanakit, alisin po natin sa puso natin yan. Walang pinipiling reliyon ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, walang kinikilalang politika. Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, hindi nananamantala sa kapwa. Isinasantabi ang lahat ng bagay at ngayon magkaisa. Yan pang sabihin. Umpisahan natin ang paglago ng bayan, ang paglago ng syudad, nagsisimula sa barangay. Tandaan po. Dahil kung ang barangay na yan ay mayroon tunay na pagkakaisa, masasakop lahat, pati bayan, lungsod, at ang syudad na yan. At kapag ang syudad na yan na mayroon tunay na kapayapaan, pag-ibig, sa pagkakaisa, sama na ang buong bansa. Yan pang ibig sabihin doon. Pero doon pa lang, sa barangay mo, wala ng pagkakaisa, hindi po magkaroon ng pagkakaisa ang iyong munisipalidad na yan, ang lalawigan na yan. Magulo yan. Kasi kampihan dito. Galit, puot, patayan. Kasi kasakiman, binanggit na po, huwag kang manakim sa 10 utos. Hayaan mo ang Diyos. Kaya ngayong umaga, paghilumin ang mga pusong nasugatan, ipasok mo si Kristo, doon ka mag-focus, paglingkuran mo ng buo ang Diyos.
Ganun lang po mga kapatid. Paglingkuran natin ang Diyos. So, ngayong umaga, ako nagpapasalamat sa anumang panig ng mundo naway magkaroon ng kapayapaan sa bansang Israel at ang Palestino. No, at nawa ay maalis na po yung mga terorista na yan, mabuksan na ang puso't kaisipan, magkaunsalan, tunay na takot sa Diyos. Huwag magantihan, huwag magkampihan. Ito po ang nais natin. Kapayapaan, tunay na mula sa Diyos. Kaya ngayon, sino ka man, wala tayong pinipiling lahi. Tandaan nyo po, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa ating bansa, congratulations muli sa mga nananalo sa eleksyon na ito. Maglingkod kayo ng tapat sa bayan na may takot sa Diyos. Ngayon, di man tayo makita-kita ang personal sa mundong ito. Nawa po, sa langit makita-kita tayo. Salamat po. God bless po muli sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat. God bless you all po. Shalom. Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko. Puso